Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Akala mo ba'y maibabalik mo pa si Kath dahil sa iyong pagmumura? Ang inyong relasyon ay nabalot ng pighatit kasiyahan, tulad ng iyong nararanasan sa celebrations ng iyong kaarawan. Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Maraming salamat sa Diyos dahil sa mga batang kapos, ikaw rin ay nagdaos. Mga tahanan na mga aso't pusang nangangailangan ay iyo ring dinalaw dahil ikay nakukyutan. Sinuportahan, inalagaan, sa kahit panandalian lamang ay iyo silang pinakain, pinaliguan at nilinisan. Isa sa ating kapulin, pagkakang pinagsasamahan ng pasyon, lalimot na, yung pagsunod ka rasan, at ngayon, putang ina may kapilit na lang ito! Kamusta mga Kathden fans? Sama na natin ng Kathniel fans mga sombreros. Ito na nga, trending na trending. Alam ko medyo late na itong upload natin, pero trending na trending yung naging pagmumura or cursing ni Daniel Padilla sa kanyang birthday celebration habang sila po ay nagkakantahan, no? Yung kanyang mga pinsan sa siesta sa kanyang kaarawan mga sombreros. Kasi change niya yung lyrics sa interlude nung kanta na Hinahanap-hanap Kita. Dun sa lyrics ng Hinahanap-hanap Kita by River Maya, dun sa interlude ay sinasabi niya na or sinabi niya na at ngayon P-U-T-A-N-G-I-N-A may kapiling ka ng iba. Sabi pa doon ng ibang Kathniel fans ay I feel you or I feel the pain DJ. No, kasi nga 'di ba, nag-break sila. So first time ito mga sombreros na yung mga angulo na titingnan natin dito. Ito 'yon. Number 1, first time ni DJ na mag-celebrate ng kanyang birthday nang mag-isa. Kasi every year nga 'di ba kapag birthday niya, birthday ni Kath ay magkasama silang nagse-celebrate. Pero ngayon, ng birthday ni Kath, hindi siya invited kasi nga si Alden nandun. Ang in-invite ni Kath si Alden at saka yung ibang cast ng Hello Love Goodbye. At saka yung ibang malalapit na kaibigan rin niya mga sombreros, no? Isa ito sa siguro naging consequences ng mga ginawa ni Daniel na yun nga, na naduklasan na nag-cheat siya. Pero may mga marami pa rin nagsasabi na si Kath yung yung nag-cheat, parang unang naghanap ng ibang lalaki. May mga ganong issue pa rin mga sombreros na nakita ko sa mga comments ng Kathniel fans. Pero siguro ay hindi nila matanggap na ganon nga ang nangyari. Kayo na po ang humusga, kayo na po ang mag-post ng inyong mga opinions at saka mga comments dyan mga sombreros. Pero nga, trending na trending talagang as in tinutukan ng maraming Pilipino yung instance na ito mga sombreros. By the way, ang birthday po ni Daniel ay April 26. Pero parang sa post celebration, kasi 3 beses po siya nag-celebrate. Una, doon siya nag-celebrate sa orphanage yata yun. Tapos sinunod niya yung dog and cat shelter sa Barangay Arena sa Arayat, Pampanga. 29th birthday ni DJ po mga sombreros. And sabi niya sa interview sa TV Patrol or sa ABS-CBN News, sabi niya very happy kasi ginawa natin is meaningful, anya. So meaningful nga talaga mga sombreros kasi dumalaw siya sa shelter na mga inabandonan na mga aso't pusa at saka nung mga ulilang bata mga sombreros. Tapos, present dun sa mga, siyempre, present yung mga fans niya, supporters, at ilang kaibigan, at saka pinsang si Jordan Lim, mga sombreros. Tapos yun, nag-express din ng pasasalamat yung kanya mga fans, at saka, siyempre, kasi tumulong siya sa diba? Sa pagpapakain, sa pag-aruga, at pag-aalaga po ng mga hayop doon sa shelter mga sombreros. So nasa mahigit 90 dogs at saka 50 cats mga sombreros ang sumisilong doon sa shelter na karamihan talaga doon mga sombreros ay abandonado. Doon po sa Quezon City, sa Manila at saka sa Novaliches bounding areas.
Nagpapasalamat syempre yung mga tao kasi bumisita siya. Pero yun nga, trending na trending. As in, nakita natin dito kasi nga sinasabi ng mga fans na hindi pa maka-move on si DJ, hindi pa siya tuluyang kumbaga pa na heal. Si Kath, medyo nakikita natin, no? Unang-una sa lahat napansin ko kay Kath, tumataba. I mean, yung pagkataba niya, yung mas lalo siyang bumagay dun sa kanyang katawan, mga subscribers. Kasi napansin nyo, nung December, nung nag-receive siya ng kanyang award dun sa may Asian Awards, mga sombreros, ay payat na payat siya. No, kahit nung sa tawag dito, yung sa Christmas Station ID nila, napapansin mo talaga na payat na payat siya. So parang doon na nagsimula yung stress na stress siguro siya, no? Depressed na depressed. Pero ngayon, naku, glowing na glowing si Kath nyo, mga sombreros, sinasabi ko sa inyo. So, nakita natin, naka-move on na gaano, or sabi natin na, ano, no, nung bisita pa siya sa Thailand, no? Nagbakasyon sila ng buong pamilya sa Thailand nung New Year, ay nakita natin na glowing at saka unti-unti na siya naka-move on. And sabi nga niya, napakahalaga ng support system. And yung family niya, yung nanay niya, yung kumbaga pa, napakaganda ng support system na meron sila sa loob ng pamilya. Yung ate niya, yung daddy niya, di ba? Pero si DJ, ay sabi ng iba, hindi pa talaga siya naka-move on. And his heart is not ready yet to accommodate any relationship, mga kasombreros. Syempre ako, naawa din ako. Nakita ko yung side na naawa rin tayo kay DJ. Pero nga, consequence part ng consequence, mga kasombreros, ng ating maling nagawa. Sa good deed side, mga sombreros, ni DJ na ginawa nun sa shelter ng mga aso at pusa, nagbitbit siya ng veterinary team na sila yung nag-neuter dun sa aso at pusa. Malapit si DJ sa mga aso, mga sombreros, kasi meron din siyang, mahilig niya sa aso at pusa, mga sombreros, kasi meron siyang mga sariling aso at saka pusa sa bahay po nila, mga sombreros. And grabing pasalamat din ng nung mismong shelter kung saan nagbisita or bumisita si DJ, mga sombreros. Kayo, ano yung saloobin nyo? Comment naman po kayo, mga sombreros, kung ano po yung saloobin po dito sa ating vlog ngayon, lalong-lalo na trending na trending talaga ito nung time na mainit-init pa talaga. Ito medyo late na po yung upload natin kasi may in-upload pa tayong iba. Bigla ko tuloy naalala yung sinagot niya sa isang interview, mga sombreros, about forgiveness. Sabi niya, ang lalim kasi ng word na forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. It depends, she said. I'll just keep my distance, you keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari, I got hurt. Why would you allow to come back? Or why would I allow you to come back? It depends. It's a case-to-case basis, she added. Sabi niya, so yun parang may point siya doon, mga sombreros, na pinatawad kita pero hindi ibig sabihin nun na ibabalik kita sa life ko as boyfriend or as girlfriend, no, as a whole, mga sombreros. At ang tula po natin sa vlog na ito, mga sombreros, ay pinamagatan nating andyan ka ba, Supremo? Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Akala mo ba'y maibabalik mo pa si Kath dahil sa iyong pagmumura? Ang inyong relasyon ay nabalot ng pighatit kasiyahan, tulad ng iyong nararanasan sa celebrations ng iyong kaarawan. Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Maraming salamat sa Diyos dahil sa mga batang kapos, ikaw rin ay nagdaos. Mga tahanan na mga aso't pusang nangangailangan ay iyo ring dinalaw dahil ikay nakukyutan. Sinuportahan, inalagaan, sa kahit panandalian lamang ay iyo silang pinakain, pinaliguan at nilinisan. Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Tayong mga tao ay makasalanan at may kamalian din naman. Hindi perpekto gaya ni Supremo na naging cheater nung nakaraan. So kung merong labis na nasaktan ng lubusan, iyon ay si Catherine na naging dahilan ng pagmumura ni Daniel sa kanilang siesta ng kantahan ng magpipinsan.
sa mismong kaarawan na may animoy piyesta sa barangay ang handaan. Andyan ka ba, Supremong Daniel Padilla? Ngunit bago ko tuldukan ang simpleng tulang ito, nais kong humingi ng tawad sa iyo. Kung ito may naging tagos na tagos sa mga hibla ng iyong puso. Ako man ay isang simpleng mamamayan, mortal at maraming kasalanan. Kaya wala akong karapatan kahit ni isa man na ikaw ay husgahan. Kung kaya sa iyong belated na kaarawan, nais kitang pasalamatan sa iyong good deeds at kabaitan. Nawa ika'y pagpalain pa ng Diyos nating lagpas langit ang kapangyarihan at kabutihan. So sana po ay nagustuhan niyo po ang ating tula. Bagaman alam kong marami sa atin talaga ang galit na galit kay DJ sa mga mula sa Kathleen fans. Pero syempre, consistent tayo na may poem pa rin tayo, may tula pa rin tayo. Kahit na against tayo dun sa tao. Pero kasi syempre, sabi nga, wala tayong karapatang manghusgay. Hindi natin, kumbaga pa, hindi natin trabaho yung husgahan siya, yung kanyang buong pagkatao, mga Sombreros. Kasi lahat tayo may imperfections, lahat tayo mga kamalian. Yun nga, baka mabash nyo ako, di ba? Pero yung mga Sombreros, na ang sa akin lang po dito ay yung sa part ko ha. Pero yung part nyo naman, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-post ng inyong mga reactions or inyong mga opinions sa baba po ng vlog na ito, mga Sombreros, na kung ano po yung saloobin ninyo, no, tungkol dito sa birthday celebration, at saka kung may reaction kayo dun sa ating poem ay free na free po kayo, mga Sombreros, kasi I accept whether it's a good or bad comment, mga Sombreros. And yun lamang po, siguro naglagay na ako ng parang reaction dito sa talagang naging trending na pagmumura ni DJ, kasi nga hindi pa siya naka-move on totally, unlike kay Kath, mga Sombreros. Comment na po kayo, and gusto ko lamang po magpasalamat sa Panginoon dahil sobrang umaapaw po ang ating subscribers, mga Sombreros. Hindi niyo po alam kung how thankful and grateful I am, mga Sombreros, sa mga nagsusubscribe, lalo na sa mga Kathleen fans. Kahit ay mga Kathleen fans, no, welcome po kayo, kasi hindi naman po tayo parating bitter or mean kay Daniel, kasi he's just a human being. Yun yung kumbaga pa, at the end of the day, we must forgive. Kasi hindi naman tayong talaga nasaktan fans lang tayo. Kung ang may pinaka-karapatan dito, mga Sombreros, si Kath. Okay? Si Kath, mga Sombreros, because she's the one who got hurt. Alright? No, parang patas tayo dito, mga Sombreros. Minsan, tayo rin mga tao nagkakamali, kailangan din nating itama yung desisyon, itama yung ating pag-uugali, itama yung ating mga kumbaga pa behavior or attitudes sa certain circumstances. Pero nga, at the end of the day, let's forgive one another. Pero yun nga, may bounds na talaga siya. Thank you so much sa mga subscribers natin sa Amerika, sa Europa, o di ba social talaga, sa Asia, sa Africa, all around the world, dahil mga Sombreros, so grabe ang Kathleen. Kaya mas marami pang nagpipray ng blessing, nag-release ng kanilang blessing, mga Sombreros, kina Catherine Bernardo at Alden Richards, kasi they unknowingly or unnoticingly help other people by sa vlogs, mga Sombreros, no, talagang kung kaya binibless pa sila lalo ni Lord.